Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang Chapter 2 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Napaka-confident na nagsabi ang ating bida sa manager na maghanap-hanap na siya ng fresh at mainit-init na jebs dahil naparito siya hindi para umupa at magbenta ng lupa, kundi bibili siya ng lupain. Na-shock ang mga tao sa narinig nila dahil napakamahal ng lupa at first time din sila makakita ng tao na bumili ng lupa. Agad namang pinaupo ng sales lady ang ating bida para maibigay ang mga detalye ng lupa. Habang ang manager ay galit at nagsabi na mayabang ang ating bida at hindi siya naniniwala na makakabayad ito. Nang inabutan ng sales lady ang ating bida ng mga dokumento ay hindi ito tinanggap bagkus sinabi lang ng ating bida na naghahanap siya ng lupa na malapit sa bundok at tubig. May madaling transportasyon at may malalaking building na nakatayo na. Agad namang napaisip ang sales lady. Nagsuggest naman ang manager sa sales lady na merong lupain sa East District na pasok sa sinabi ng ating bida. Ngunit sabi ng sales lady na ang lupain sa T-City Land ay hindi pwedeng ibenta dahil sa mga factory building na hindi natapos gawin doon. Habang sa isip ng manager ang ating bida na demanding ay naparito upang manggulo lamang at hindi bibili ng lupa. Agad namang sinabi ng sales lady sa ating bida na meron silang lupa sa East District na pasok sa kanyang mga requirements. Ngunit may problema dahil sa mga hindi natapos na factory building doon. Pagkatingin ng ating bida sa dokumento ng lupa ay agad nitong nagustuhan dahil hindi lang ito pasok sa kanyang requirements kundi makakatipid pa siya ng pera at oras sa pagpapatayo ng kanyang fortress doon. Agad namang sinabihan ng ating bida ang sales lady na bibilhin niya ang lupa. Nagulat naman ang sales lady sa kanyang narinig at tinanong niya ulit ang bida kung gusto ba raw niya bilhin ang lupa kahit may problema. Sumagot agad ang bida natin na oo at bilisan na raw nilang mag-contract signing at para makabayad na siya habang pinariringgan niya ang manager na merong kakain ng preskong jebs mamaya. Gulat naman ang manager na may halong pagkapikon at kaba nang makita ang resibo at hindi ito makapaniwala na merong tao na handang bilhin ang lupa kahit hindi pa natatapos ang mga itinayong factory building doon. Tinapik naman ng ating bida ang manager at sinabihang oras na niyang magpasikat sa pamamagitan ng pagkain ng fresh at mainit-init na jebs. Pagkatapos lumabas ang ating bida sa gusali habang ang manager ay pinagfiestahan ng mga tao habang naka-livestream. Bigla namang nag-pop up ang system task ng ating bida dahil na-complete na nito ang task na magmay-ari ng lupa. At habang naglalakad pa pauwi, iniisip ng ating bida kung saan siya makakahanap ng pera na pambili ng mga food supplies dahil naubos ang perang pang bride price. At dahil dito, hindi niya man lang napansin na nagkasalubong sila ng taong pumatay sa kanya noong past life niya. Bigla namang nabaling ang atensyon ng lalaking kalaban ng may taong sumisigaw sa kanyang harapan. Ito na pala yung manager na pilit pinapakain ng fresh at mainit-init pa na jebs ng mga tao. Samantala, habang naninigarilyo si Kuijing, biglang tumawag ang taong pumatay sa past life ng ating bida para magsumbong na bumili ng lupa ang kanyang boyfriend sa isang real estate company. Galit na galit si Kuijing dahil ang inipon na pera ng ating bida na para sana sa kanya na pang bride price ay pinambili lang ito ng lupa ng ating bida. Nang makauwi ang ating bida, habang sa kalagitnaan ng pag-iisip kung saan siya makakahanap ng pambili ng mga food supplies, ay may biglang kumalabog sa pinto niya. Nagtaka ang ating bida kung bakit nandito ang girlfriend niya na galit at ang kaibigan nito na sumugod dahil umano ginastos ng bida ang kanyang pera. Napatanong na lang ang ating bida kung ano ba ang pinagsasabi ng kanyang girlfriend at sumagot naman agad ang gahamang girlfriend na sa tingin ba ng bida na hindi niya alam na ginastos niya ang pera na nakalaan para sa kanyang bride price. At dahil pinambili lang niya ito ng lupa, ay aangkinin na lang niya ang lupain. Napasagot naman ang ating bida na nasisiraan na ba siya ng bait at pinaalam niya sa kanyang girlfriend na may marami pa siyang pera at ni isang kusing ay hindi siya magbibigay. At sabi din ng ating bida na alam niya na may namamagitan sa kanila ni Li Shuxiong. Napaisip na lang si Kuijing kung ano ang nangyayari at kung paano nalaman ng ating bida ang tungkol sa kanila ni Li Shuxiong. Samantala to the rescue naman ang kaibigan ni Kuijing na nagsabi na kumalma silang dalawa
dahil ito raw ay parte ng magkarelasyon na merong hindi pagkakaunawaan. Napasagot ang ating bida na walang pagkakaunawaan na nangyari at hindi na niya girlfriend si Kui Jing dahil meron na siyang sugar daddy na si Lee Shuxiong, kaya pinaalis ng ating bida ang dalawang babae. Na-shock naman si Kui Jing kung paano nalaman ng ating bida ang palihim na pag-check-in nila sa hotel kasama ang kanyang sugar daddy. Samantala kinomfort naman si Kui Jing ng kanyang kaibigan at nagkasundo silang dalawa na umuwi na muna at mag-isip ng plano. Samantala masaya naman ang kaibigan ni Kui Jing sa nangyari dahil sa wakas ay hindi na siya magpipigil na agawin at akitin ang ating bida. Pagkatapos ng mahabang konfrontasyon, nagsimula na ang ating bida na magpatayo ng kanyang safe zone fortress na may pinatibay na pintuan, pader, tower at may bulletproof tempered glass. Nagtaka naman ang foreman na si Lee kung may nakalaban ba ang ating bida na malaking grupo. Sumagot naman ang ating bida na wag nang magtanong at sabihin na lang kung magkano ang magagastos sa pagpapagawa at dapat matapos ito sa loob ng isang buwan. Napasabi naman ang foreman na hindi nila kayang tapusin agad ito. Sabi naman ng ating bida na wag nang maraming salita, kung ayaw nilang gawin ay may marami pang tao na pwede niyang pagtrabahuin dito. Napatawa na lang ang foreman dahil ang ibig niyang sabihin ay mas malaki pa ang magagastos sa pagpapagawa nito na aabot sa 20 million yuan at dapat niyang mag-initial deposit ng 5 million para masimulan na ito. Nag-agree naman ang ating bida at sa loob ng isang linggo ay ibibigay niya ang pera. Kaya't sabi niya sa foreman na magsimula na silang magtrabaho at wag raw alalahanin ang pera dahil kung hindi siya makakapagbayad ay ibibigay niya ang lupain sa kanya. At habang sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa ay biglang dumating ang kaibigan ng ex-girlfriend ng ating bida. At dito natapos ang ating chapter 2. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng chapter 3.